Hello, magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan. So, meron tayong pag-uusapan, no? Marami nagpasa sa akin ito. So, ngayon, titingnan na natin kung ano ba yung marere ako dito sa video na to. Ito yung nag-viral na nakaraan na burol na maraming gamo-gamo. Gamo-gamo yata yun no? Ang theory ko dito, siguro, doon sa lugar nila, sila lang yung may ilaw. Pero sabi dito, patay, binarang daw Anyway, feeling ko yun kasi gamo-gamo Di ba usually mga gamo-gamo attracted sa ilaw? Hindi lang daw tao ang nakilamay sa isang patay sa Bohol. Pati na sandamakmak na gamo-gamo na ang Yun ang unang hinala. theory ko dito. Nung unang nakita ko to. Nareakan ko yata to before Tama ba ako? Nung nag-viral ito. Yun ang unang ano ko dyan just sa lugar siguro na yan, sila lang yung may ilaw. Gawa ng mambabarang. Well, ganun talaga tayo mga Pinoy no? Hindi ko nga maintindihan sa culture natin mga men na yan ang unang-unang gagawin natin dahilan, yung kababalaghan. Don't get me wrong hindi ko sinasabi na hindi ako naniniwala. Malay mo, meron namang totoong kulam. Actually nga, shout out Dr. Darwin kabarkada ko yun Doktor, nung nag siya, naniniwala din siya diyan na may ganyan. Doktor yun Naniniwala din siya sa mga ganyan na na may pangyayari. Kaya lang sometimes sa culture nating mga Pinoy kasi parang mas gusto natin ng ganyang explanation kaysa yung simple lang. Kasi lahat lalo na yan may pumanaw na mahal sa buhay, parang gusto natin kasi maging special Or gusto nilang maging makabuluhan yung pagkamatay, or gusto nila may dahilan lagi ang pagkamatay. Na hindi lang simpleng dahilan, kailangan kinulam or parang pang-compensate kasi yun sa parang coping mechanism din kasi ng pamilya na hindi lang namatay ng pagganon-ganon yung mahal nila sa buhay. Dapat may sisisihin or may kakaibang nangyayari. Mas pinipili kasi ng Pinoy yun kaysa yung simpleng explanation lang. Parang yung tatay ko nung namatay sinasabi nung kapatid kong babae na na baka daw kinulam si daddy kasi may tinanggal daw sa trabaho na alam mo yon na taga sa lugar na ganito, doon sa lugar daw na ganire, marami daw mangkukulam doon. Di ba pwedeng tanggapin na yung tatay natin ay may diabetes at nagkaroon ng komplikasyon? Kung ano-ano pa yung sinasabi, di ba? Gusto lang magkaroon ng kabuluhan yung yung nangyari. Hindi raw lubusang makapagluksa ang mga naulila ng yumaong ito sa Bohol. Ang dumagsa kasi sa unang gabi ng lamay, hindi ang mga nakiramay, kundi libo-libong mga gamo-gamo. Ngayon pa talaga ako nakakita na ganito kadaming gamo-gamo na dumapo. Sa dami ng mga gamo-gamo, halos hindi na raw makalapit Ang lakas ang mga pati bisitas. ang lakas pati ng ilaw nyo. Baka mamaya kasi nasa gitna kayo ng kabukiran yan. Tapos sa buong kabahayan doon, yung mga kapitbahay nyo siguro, ang gamit na ilaw yung mga maliliit lang. Sometimes yung, alam nyo, warm, yung dilaw. Syempre may burol kayo dyan, ang gamit nyo yung malakas. 'Di ba? Ang nangyayari niya, lutang na lutang kayo doon sa kapaligiran doon. Yun ang feeling ko Sa kabaong. Kasi OA to men
Nagpawong na po kandila ga. Adton ta ko sa lamay kay tanawon ta ba pero wala lang ko kay daghan kaayo ni mapasok Pero ang Ano sabi? kay tanawon ta ba pero wala Pupunta ako sa Salamay, pero sobrang dami, hindi ako lang ko makapasok. kay daghan kaayo ni mapasok. Pero ang ipinagtataka Dito na papasok yung confirmation bias. Gagawa na nila ng explanation yung isang bagay na yun. ng anak ng yumao na si Flora, may iba naman daw nakaburol sa kanilang lugar nung gabing yon. Binurol yung papa ko. Halos wala naman po eh. Hindi naman tulad nung nasa nag-viral na video. Hindi, ano kasi, gaano ba kayo kalayo sa isa't isa? Baka naman kayo sa may bandang bayan kayo, yung sa kanila bandang bukid. Yung as in bukid. Sana may aerial shot, kung gaano kalayo yung sa kanila. Or bago pa pumasok, 'di ba ganito? Ito ba yung sa isa? Baka kasi bago pumasok sa inyo, may ibang ilaw sa labas na bago man pumasok sa loob nyo, sa labas na yung inaano ng mga gamo-gamo. Yung sa kanila kasi, 'di ba parang kubo yata 'yon or gawa sa kahoy yung bahay na mismong loob ng bahay yung maliwanag. Kaya yun talaga yung pupunta. Papa ko. Halos wala naman po eh. Hindi naman tulad. Tapos ang ganda pa ng bahay nyo, oh. Malamang baka de-aircon pa yung loob niyan or yung bintana nakasarado pa. Gigalit na kayo sa akin, yung mga believer. Nung nasa nag-viral na video dito malapit sa amin. Pero bakit sa Tingnan kung gaano kalapit, tingnan yung area. Baka kasi although na malapit kayo, baka yung sa inyo, medyo na dyan, develop na yung area nyo. Yung sa kanila talagang bukid. Pwede kasing ganun eh. Ano ba ang definition ng malapit? Kasi sometimes, sa probinsya, yung term na malapit, 2 kilometro. Hindi yung lapit na walking distance. Gano'n ba kalapit? Sana may aerial shot, di ba? Para kanilang bahay ma-establish lang daw sumalakay ang Dito malapit sa amin. Pero bakit sa kanilang bahay lang daw sumalakay ang libo-libong gamo-gamo? Siguro yung nasa lamay hindi pa matanggap may siguro pag gustong Tama. gawin. Confirmation bias, di ba? Ito kasi kadalasan nangyayari. Walang official na batayan, sila yung nag-iisip ng dahilan. Siguro, ganyan. Parang ganito yan, men, no? Halimbawa, sa bahay nyo, biglang nabasag yung salamin. Nalaglag yung salamin, no? Biglang magsasalita siguro, nagagalit yung kaluluwa ni Lola. na siguro binibenta natin yung lupa, di ba? Basta may ganyan yung siguro, confirmation bias na yun, ibig sabihin, hinahanapan mo ng reason yung pangyayari. Hindi pwedeng dahil maluwag lang yung pinagsabitan, di ba? Hindi pwede na baka mamaya yung tali na kinabit dun ay hindi naman nakabuhol ng maayos, kaya siya nalaglag. Di ba? Ang pipili natin yung deeper ang meaning, yun nga. Siguro tutol si Lola, siguro. Katulad ng sinasabi nito, ni Kuya. Bakit sa kanilang bahay Kamuha. lang daw sumalakay ang libo-libong gamo-gamo? Siguro yung nasa lamay Siguro. hindi pa matanggap may siguro Siguro yun, nasa lamay, siguro. Saan niya nakuha yun? Wala lang, inisip niya lang. Di ba? Ganyan gumagana ang confirmation bias. Kailangan magkaroon ng meaning yung nangyayari na yon. Hindi lang basta meaning, kailangan kababalaghan, di ba? pag gustong gawin. Bali-balita tuloy ang nakaburol kasi di umano. Binarang Baka kinulam. Baka, siguro, daming confirmation bias, di ba? Ganyan magagaling yung mga Pinoy. Ang dami kasi, nabulabog kami. ang namatay kasi na si Felix, isa palang manggagamot. Takbuhan ang kanyang kamag-anak. So yun yung reason. Tuwing may nakagat ng mga insekto. Binubulungan niya, tinutotso niya yung ulo. Pero taong 2024, bigla raw nagkasakit sa baga si Felix. Pero ang kutob Ano naman ng naninigarilyo? kanyang mga anak. Ay, kababalaghan pa rin. Hindi nyo ba naisip, baka mamaya, naninigarilyo yung tatay nyo?
'Di ba? Or baka mamaya may pneumonia. Ano ba yung diagnosis na? Sometimes hindi nyo na binibigyan pansin yung diagnosis ng doktor eh. Kung may hinala kayo na something, huwag nyo na pa-ospital. Ba't yung pina-ospital pa? Raw nagkasakit sa baga si Felix, pero ang kutob ng kanyang mga anak, hindi ito resulta ng bisyo ng kanilang ama, May bisyo nga. kundi ganti di umano ng mga inagrabyado nitong nuno. Pag kumubo, bibiakin niya. May bubulong lang siya na Latin. Badlongon na kung kuan di man Ito yung ironic kasi, 'di ba? Kung yung tatay mo kayang lumaban sa ganyan no, nabubuhay pa dahil manggagamot para sa ibang tao na ginagamot niya, bakit hindi niya magagawa sa sarili niya 'yon? 'Di ba? tuog na suko tong O yan. Bulong lang siya na Latin. Confirmation bias na naman oh. na kung kuan di man Pinapagalitan ko siya pero hindi siya nakikinig. na suko tong Nagalit siguro ang nakatira doon sa sinira niya. Confirmation bias na naman. Nag-iimbento ng dahilan. Huwag kayo magagalit sa akin every time na inaano ko to. Yan naman talaga yung totoo eh. Hilig kasi natin mag-imbento ng Di ba, min? Doon tayo sa confirm sana. Ano ba yung reason? Siguro, saan nyo nakuha yung siguro nyo na yun? May gumawa ba ng test na another manggagamot? magkuan di ba nagpuyuan ng ihang giguba. Dahil lumulubha na raw noon ang lagay ni Felix, ang anak niyang si Robert sumangguni na sa isang albularyo. At Ayan, ano ngayon sasabihin ng albularyo? ayon daw sa manggagamot, ang sakit ni Felix gawa raw ng mambabarang. Nag-video call Mambabarang naman ngayon, hindi kami. Sabi ng albularyo sa akin, malakas yung gumagawa. May naiinggit digital no? daw sa kanya. Ang nasa likod ng di umano pambabarang kay Felix, dati raw nitong katrabaho. Okay. So, na-determine nung manggagamot, na yun yung dahilan. Anong gagawin ng manggagamot? Sabi pa nga ng albularyo sa akin na nung nagtrabaho daw siya sa tulay, gusto sana siyang gawing foreman. Kaya may naiinggit sa kanya. Doon na nagsimula. Nagkasakit na siya nung umuwi na kami. Si Flora, kumbinsido rin, may naghiganti sa kanyang ama. Lalo't minsan na raw na ikwento sa kanya ng kanyang tatay na may nakaalitan itong katrabaho sa pinasukan nitong construction site. May nakaaway din kasi talaga siya doon. Kaya Anong ginawa ngayon ng manggagamot? Wala lang, diniagnose lang yon. Dahil kung may gagawin dapat yung manggagamot doon, 'di ba? Lalo na yung tatay mo, manggagamot din pala. tapos na rin yung hindi na din siya bumalik. Hindi namin naalala kung sino yung naiinggit sa kanya. Kasi wala Hanggang naman kasi talaga. Sometimes kasi, yung mga naiinggit na yan, isip na lang natin yun eh. Na for example, may nagalit. Tandaan nyo, wala namang umaamin na naiinggit doon sa isang tao eh. Maliban na lang kung positive yung pagkakainggit niya, ano ibig ko sabihin? Let's say, pare, nakakainggit ka naman, maunlad na ang buhay mo ngayon. Yung pabiro na gano'n pwede. Pero yung magagalit na, tanga naman, naiinggit ako sa'yo. Walang gano'n eh. 'Di ba? Dahil walang gano'n, paano nalaman ni tatay na naiinggit sa kanya yon? Dahil lang galit sa kanya? Malabo pa rin, walang kasiguraduhan. Confirmation bias pa rin. Construction site. May nakaaway din kasi talaga siya doon. Kaya natapos na rin yung hindi na din siya bumalik. Hindi namin naalala kung sino yung naiinggit sa kanya. Hanggang ang kanilang ama, tuluyan na ngang binawian ng buhay nitong June 28. Yung nasa niya po, death is heart failure. Sobrang sakit talaga. Yun na nga yung reason. Lalo na yung nasa ospital siya Diba? naghihingalo. Sa unang gabi ng burol, laking panghihilakbot nila ng dagsainang lamay ng laksa-laksang mga gamo-gamo. Totoo nga bang binarang si Felix? Gusto lang kasi namin mabigyan ba ng hostisya, yung malaman namin kung totoo, mapanatag yung isip namin. Hinanap ng aming team ang sinasabing dating mga katrabaho niya. Ubos ka ng alaya, ma'am, ka ng nas ubos. Makita ni mo.
Makapangyarihang itim ba talaga ang Power natin. dahilan? Dahil termites na yon, talagang mapupunta sila dun sa wake or dun sa burol. Dahil Pabiti naman. Ng ng libo-libo Ngayon pa talaga ako nakakita na ganito. ang mga gamo-gamo. Doon natin Di yung umano. mismong ano na. May nagkokontrol daw sa papa namin. Ang nasa likod daw ng pambabarang sa kanyang ama. Dati nitong katrabaho sa construction Tinan mo, no, sa mga ganyan pa, may mapapagbintangan pa na hindi naman dapat mapagbintangan. Napapansin nyo, wait lang. Napapansin nyo, every time na pupunta sa, sa mga manggagamot, kung hindi engkanto ang may problema, kinulam o sinapian. Never sinasabi ng manggagamot na, sakit ito, dalhin nyo sa ospital. Diba? Never na sinasabi ng ganun. Parang lahat ng napupunta, sakto laging it's either kinulam, iningkanto, o kaya, sinapian. Never naging medical issue. Diba? Sasabihin nyo naman, bakit lahat na napupunta sa ospital puro medical issue? Yun, back up by test yun. May test na ginagawa sa mga pasyente eh. Unlike dito. Pero don't get me wrong ha. Don't get me wrong, hindi ko naman sinasabing hindi totoo to. Pero hindi ba sumagi sa isip nyo na every time na dinadala sa mga manggagamot, palaging kulam, engkanto o kaya sapi? Never na dahil medical yung issue. site. Sabi pa nga ng albularyo sa akin na nung nagtrabaho daw siya sa tulay, gusto sana siyang gawing foreman. Yeah, may naiinggit sa kanya. Para mabigyang linaw ang mga haka-haka, sinubukang hanapin ng aming team ang dating pinagtrabahuhan ni Tatay Felix. Sunod na sinadya ni Flora ang matalik na kaibigan at katrabaho ng kanyang ama na si Noli. Para sa akin, walang mga galit sa kanila po kasi mabait talaga siya eh. Nalaman ko Paano yung sinabi ng manggagamot na yun? pero sakit na sakit sa kalooban ko kasi kasama kami. Tapos, ang bait-bait niya sa akin. Siguro po, kung hindi man po malalaman yung kasagutan dyan, siguro papasag... Haka-haka din yung binigay ng manggagamot kasi. Wala naman saan siya magbabase doon sa patak ng kandila. Diba? Sorry ha kung ang dating dinidisrespect ko yung paniniwala. Pero sometimes, no, hindi nyo ba naiisip? Panahon na rin para baguhin na rin yung natin, yung mindset natin. Yung tradition at paniniwala, nandiyan naman always yan eh. Nandiyan naman always yan. Ang gusto ko lang sigurong mangyari, yung culture natin na automatic, yan agad yung unang sasandalan. 'Di ba? Pwede naman ganito, no? Ipa-ospital nyo, habang may ginagawa doon sa ospital, kung hindi talaga gumagaling, saka tayo kumonsulta sa 'di ba? Doon sa albularyo at ipagamot natin sa albularyo sabay, pero wag nyong kasi isa ring sakit ng tao yung yung ang gusto niya lang marinig, yung gusto niya lang marinig. Yung ma-confirm yung hinala niya. No? Kahit na magic pa yung pagdadaanan, parang yun na mas binibigyan ng weight kaysa yung malapit sa katotohanan. No? For example, may kumaluskos sa bubong. Halimbawa, ito kadalasan to sa probinsya. May kumalabog sa bubong. 90% or 80% mas unang paniniwalaan na aswang yun kaysa pusang naglalandi. Maniwala kayo sa akin. Pag nasa probinsya, 'di ba? Mas paniniwalaan na aswang yun kaysa sa pusa
or daga na nagtatatakbo sa taas, di ba? Well, ganun talaga ang Pinoy eh. Yan ang sometimes kailangan mabago na sa atin eh. Diyos na lang po namin kung meron man pong gumagawa niyan sa papa ko. Yung Panginoon na lang po yung bahala sa kanya po. Minsan may mga bagay tayo na pinapaniwalaan tulad ng pamahiin para mas gumaan yung loob natin sa mga bagay-bagay. Ayon naman sa isang entomologist o eksperto sa mga insekto, simple lang daw ang dahilan kung bakit dumagsa ang laksa-laksang mga gamo-gamo sa burol ni Tatay Felix. Yung mga swarmers na yon o yung mga flying termites or winged termites na yon, talagang mapupunta sila dun sa wake or dun sa burol dahil maraming ilaw. Since Sabi na, di ba? Sabi na eh, yun lang naman ang reason dun eh. Pero matigas pa rin ang ulo niyan. Hindi maniniwala yan, mas gusto nilang maniwala na may bumarang sa tatay nila. Ilalaban pa yan, pustahan tayo. bukas yung mga pintuan, papunta dun sa bahay, then maliwanag siya, talagang yun ang tendency. Dudumugin siya ng mga Ilalaban pa yan. winged termite. Ang winged termites, Hindi, ilalaban pa yan. Binarang pa rin yan. Just imagine, bangkay na, babarangin mo pa. tawag sa Ingles, sa gamo-gamo, naglalabasan daw talaga kapag nagsisimula na ang tag-ulan. Tawag dyan sa ginagawa nila is nuptial flight. Papakawalan ng isang colony ng anay yung mga winged termites para mag-disperse sila, and then yung ibang colonies magpapakawala din ng mga winged termite para maghanap ng mate. Hindi na rin daw nakapagtataka kung bakit maraming gamo-gamo sa lugar ng pinagburulan. Madalas daw kasing may mga punso o bahay ng mga anay o termites sa Diba? paligid. Ikumpara nyo yung ikumpara nyo doon sa isang binurol din, ano yung paligid nun. Ano yung environment no nung isa. Kasi 'di ba, may kasabay siya na nakaburol. Bot ng kanilang bahay. Malalaki yung mga nakikita kong gamo-gamo dun sa burol. I will likely assume that it is coming from a Macrotermes species. And yung Macrotermes species na yan ay yung mound-building termite. So sila talaga yung mga nanggagaling sa mga punso. Sakali namang mag-swarm o dumagsa ang mga gamo-gamo sa ating mga kabahayan, ano ang dapat gawin? So wala kang kailangan applyan ng chemicals. Ang pinakamaganda is reduce light. Yes po, hindi pa ako 100% na totally natural yung natural lang. Nagdadalawang isa po yung No, 'di ba? Matigas pa rin ang ulo niyan. Hindi pa rin maniniwala 'yan. Mas paniniwalaan pa rin yung binarang. po, yung isipan ko po. Yung gusto ko lang pong sabihin sa papa ko is, bantayan niya po kami lagi, hindi niya po kami pababayaan. Malinaw na lang siya ba nga kasi ning uban po to niya tong mga anay niya. Dumating at magsialisan man ang libo-libong mga gamo-gamo, ang pangungulila nananatili. Sabi sa inyo mas paniniwalaan pa rin nilang maniwala do sa imposible kaysa do sa explanation ng taong nag-aral. Anyway, yan lang pang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.